Naku po, dating DND Secretary nagsalita na mga kababayan, may matinding mensahe na ikakagulat nyo po ito. Sabi niya dito, di sila mananalo. Di sapat ang Pandaraya versus BP Sara Duterte. So, kinakatakutan daw ngayon si BP Sara Duterte at hindi daw sila mananalo na gapiin itong si BP Sara Duterte at talagang mamamayagpag daw ito sa darating na 2028. Ito po, pakinggan natin ang pahayag ng dating DND Chief Secretary ng Duterte Administration. So ito na po. They're so unpopular. Kasi nararamdaman yan eh. Kasi alam mo, yung marami sa nagpaplano na tanggalin si Vice President Sara, alam mo, namuno na sa gobyerno ang ilan dyan. At kaya nga nanalo ng todo si President Duterte eh. Kasi nga, sa reklamo, sa incompetence na nakita nila, yung administrasyon na natalo tuloy. No? Yung pinalita ni President Duterte, maraming incompetent doon. Eh, yan, nagpipilit bumalik ulit ngayon. At nakikita naman nila na para bang kunahan dyan si Vice President Sara, baka hindi sila manalo. O baka hindi sapat ang Pandaraya. Ang dating Defense Secretary, walang iba, kung this is Secretary Norberto Gonzales. Sir, good morning at welcome back sa ating studio. Ay, good morning. Good morning. Opo, at unahin natin itong usapin sa impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. May unang impeachment complaint na tinanggap na ng Secretary General. Kahapon may dalawa sana na dapat ihain dyan sa Kamara. Kaya lang, wala po yung Secretary General, kaya hindi po tinanggap. Lalo na itong pangatlong impeachment complaint laban kay PBBM. Sa tingin po ninyo, ano bang basa po ninyo dito sa hindi pagtanggap ng Secretary General sa opisina niya nitong mga reklamo laban sa Pangulong Bongbong Marcos Jr.? Eh kasi kung siguro gusto nila actionan yung nauna, yung number one. Kasi parang galing sa kanila yun eh. Kasi pag nagkaroon na ng prosesong pag-process ng isang impeachment complaint, yung mga susunod, hindi na pwede. Kaya ayaw nilang matuloy yung number 2 at saka number 3. Yan niya kaya dinidelay siguro. Opo. Ano bang nakikita mo yung pagkakaiba ng tatlong reklamong ito? Yung mga naghain at nakita po nating mga pumunta dyan sa Kamara para po isampa itong impeachment complaint laban sa Pangulo. Yung nauna, ang tingin natin dyan, intentional yon. Kasi isa yan sa mga pamamaraan para wala ng impeachment complaint na mangyari sa presidente for at least 1 year, no? Kaya yun ang una. Yung pangalawa, hindi ko masyadong mabigyan ng comment yan. Yung pangatlo, seryosong complaint yun. Kaya yan ay talagang pipigilin hanggat maaari. Opo. May nakikita ho ba kayong gray area po dito sa nangyari? Na maaring questionin po Secretary dahil nga po sa hindi pagtanggap nitong reklamo? Alam mo, bahagi talaga ng away yan eh, di ba? Kaya dapat inaasahan natin yan. Pero tignan natin, may recourse of course, no? Kasi pwede namang paila ng kaso. Bakit hindi tinatanggap ng Secretary General yan? Nasa batas yan. Meron pwedeng gawing action. Opo. Pero nakikita po niyo parang strategy din na ganung paraan na Sir Norberto, considering na ilang araw na lang ay magbabalik sesyon na ang Kongreso. Alam mo, talagang ang intensyon ay magkaroon ng isang impeachment complaint na pwedeng ibasura para hindi na magkaroon ng mga kasunod pang impeachment complaints. Malinaw na strategy na ginagawa yan ng ating administration. Ngayon, huwag naman tayo masyadong malungkot kung sakalit hindi matuloy yung nakikita nating tamang impeachment complaint. Kasi sa panahon ngayon, hindi lang naman yung formal na proseso ang importante. Ang pinakamas importante tingin ko ang sentimiento ng bayan. Yung mga puwersa na akala nila hindi nag-iisip ang mga mamamayan, magugulat yung mga yan, no? Medyo nakakaunawa na ang taong bayan. Opo. So sa tingin po ninyo, parang may totoo po yung sinasabing may impeachment fatigue na yung taong bayan ba? Ganun ba, Secretary? Nakikita po ninyo dito?
Ganyan talaga yan eh. Kahit ang lahat ng action ganyan talaga ay may assumption tayo na talagang nagmamanipulate na kung kinakailangan para proteksyonan ang opisina ng Pangulo. So, Malinaw yan. Malinaw na malabo pang uusad itong impeachment laban sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. Baka, no? Pero sinasabi ko nga, ang importante tignan nilang mabuti, umuusad ba ang mga aksyon na nanggagaling na sa taong bayan. Yun ang importante ngayon kasi dalawa yan eh. Yung formal at saka informal. No? Titignan natin kung anong mauna. Tama. Opo. Doon sa grounds ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr., pagbatayan natin yung unang impeachment complaint nga inihain itong si Attorney De Jesus at nindorso nga na isang kongresista, Sir Norberto. Isa sa mga grounds doon yung hindi nga pag-veto ng unprogrammed funds, yung pag-surrender o kidnapping kay Pangulong Bongbong kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at yung pagtatag ng ICI bilang shield, palanggadaw para sa Pangulo at yung mga kickbacks na nakukuha mula sa mga ghost flood control projects at iba pa. Sa tingin po ninyo, ito ay mga lehitimong mga basehan o grounds para po sa isyong impeachment laban sa isang nakaupong Pangulo? Alam mo, ang problema natin sa impeachment complaint, hindi naman yung legitimacy o ganda ng petisyon na pinag-uusapan diyan kasi politika yan eh. Yan ay nasasalalay kung ano ang gagawing aksyon ng dalawang houses of Congress. At saka pangalawa, sa simula, hindi pa iyan ang pagbabatayan ng impeachment. Iti-technical muna yan. Yung mga substance form, titignan niya kung tama yung pagkakagawa. Doon pa lang magkakatalo na yan. Ang tingin ko, yung first impeachment complaint design para i-reject. Pero, dahil na-action na, ang intention talaga, wag lang magkameron ng susunod pang impeachment complaints. Yan lang ang intention niyan. Kaya, kahit ano ilagay nila dyan sa mga walang mangyayari. Opo. Pero it shows na nagpapatunay po ito na walang tiwala na ba ang taong bayan sa Pangulong Bongbong Marcos Jr.? Yan, kung titignan mo yung mga survey natin, hindi mo na masasabi mga fake yung mga surveys, no? Kasi sunod-sunod eh. Kung titignan mo talagang pababa ang pagtitiwala ng sambayanan sa ating Pangulo. Maganda nga sana para wala nang gulo, mag-resign na lang eh. Opo, yung nabanggit po ninyo, yung taong bayan, itong isa po sa mga nagpahayag sa social media, isang active na sundalo, at ngayon ay tinanggal dahil nga doon sa kanyang pagbawi ng kanyang suporta laban sa Pangulo, nagngangalang Colonel Odi Mongao. Ano naman po ang inyong nakikita at masasabi po dito sa konteksto po ng disiplina at sa chain of command sa loob po ng AFP? Baka hindi na nakapigil. Kaya nagsalita na, no? Pero ako, ang lagi ko lang nasasabi dyan, kung maaari, kung kikilos man, huwag silang maghahati-hati, no? Huwag na sanang i-interpret yung ginawa ni Colonel Mongao na yun ay parang nag-i-split ang armed forces. Palagay ko, in-emphasize niya naman na hindi ang armed forces ang pinagre-reklamohan niya. Ang pinagre-reklamohan niya, Pangulo mismo. Ayun, magandang paliwanag yun. Dahil talagang hindi dapat na magkaroon ng hidwaan na magkakaroon ng split ang ating armed forces. Ang armed forces sa kanyang paggalaw, kapag hati iyan, gulo na yan. Opo. Itinuturing ba ninyo itong isolated case lang o talagang malalim na sentimento o senyales po sa mas malalim na tinatawag nating sentimento sa loob po ng militar? Ang balita ko, malalim talaga ang sentimento ng mga nasa loob ng militar, pero katungkulan nila na tumahimik. Hindi na nila pwedeng gawing isa publiko yan, no? Pero yung sentimento ng mga iyan, alam niyo, mga ordinaryong mamamayan din naman ang ating mga armed forces, no? Nararamdaman nila kung ano nangyayari sa bayan. Kaya alam nila na talagang hindi na maganda ang takbo ng bayan natin. Kaya sentimento yan. Pero mag-iintay siyempre yan nga, yung importante sa lahat,
na kung kikilo sila, they should move as an institution. Very important yun, no? Yun siguro iniintay na mga yan, no? Opo. Paano yung babalansehin kaya nito? Paano tututugunan ng pamahalaan na baga isang sundalo? At sa tingin mo ba, nag-iisang sundalo lamang ito na ganito po kanyang sentimento sa loob po ng halay ng militar laban po sa Pangulong Bongbong Marcos Jr.? Ang balita ko baka may susunod eh. May susunod pang mag-withdraw ng support sa ating Pangulo. Balita lang naman yan. Baka chismis pa. Pero uugong yan, no? Kaya ang sa akin, dapat yan ay tuunan ng pansin niya ng armed forces as an institution. Sila yung dapat na tumitingin sa problema na yan. No? Ang Malacanang, kung kilo sila at medyo hindi fair yung kanilang magiging action dyan, ay lalo lang sasama at lalo lang magagalit ang sambayanan sa kanila. Opo. Ayun mga kababayan, ano po masasabi nyo dito sa pahayag ni dating Defense Secretary na si Norberto Gonzales mga kababayan? Magbigay po kayo ng pahayag, ng comment at palike na din ang ating video, at sa mga bagong pasok dyan, pasubscribe din po ng ating channel mga kababayan. Maraming salamat po, hanggang dito na lang po.